Itago niyo na lang ako sa pangalang Vanji. 25 years old at lumaki sa piling lang ng aking ina. Wala kasi akong nakakis ng ama. Dahil ang kwento sa akin ni Mama ay pagkatapos raw siyang mabuntis nito ay parang mula na lang daw itong nawala. Ang masakit pa doon ay pinag-isipan pa raw si Mama nito ng masama at itinanggi na siya raw ang nakabuntis sa kanya. Kaya naman, buhat noon ay hinayaan na lang daw ito ni Mama. Bagkus ay pinagsikapan na lang na buhayin akong mag-isa. Sa awa naman ng Diyos ay napalaki ako ni Mama ng maayos. Higit sa lahat ay napag-aral ako nito, kahit pa nga alam kong nahihirapan siya. Kaya naman bilang pagganti sa sakripisyo niya sa akin, ay nag-aral akong mabuti. Hanggang sa nakamit ko nga ang mataas na karangalan nang ako ay makagraduate sa elementary. Dahil doon ay nagkaroon ako ng scholarship at napasok sa magandang eskwelahan. Kaya naman pagtungtong ko ng high school ay mas lalo ko pang pinag-igihan ang aking pag-aaral. Nang sa ganon ay kahit papano ay hindi na problemahin pa ni Mama ang tuition ko. Habang ako naman ay nagdadalaga, ay mas lalong lumalabas ang aking ganda na namana ko daw sa aking ama. Kaya nga kahit sino ang makakilala sa akin, ay alam na nilang foreigner ang aking ama. Dahil nga sa itsura na aking tinataglay. Matangos ang aking ilong, maputi ang balat, medyo brown ang aking buhok na may pagkakulot. At hindi naman sa pagmamayabang, ay masasabi kong maganda talaga ako. Kaya nga siguro palagi ako noon nakukuhang muse sa aming klase. At kung minsan pa nga, ay ipinalalaban nila ako sa beauty contest. Pero syempre, dahil sa may beauty and brain yata ito, ako ang nananalo. Sa totoo lang, nung una ay ayoko nga sanang sumali sa ganong mga contest. Pero dahil sa suporta at pagkumpinsi na rin ng aking mga kaibigan, ay napilitan din akong sumali doon. Wala naman akong nakitang pagtutol nun kay Mama. Bagkus ay isa pa nga siya sa unang sumuporta sa akin. Kaya naman nang manalo ako, ay ipinigay ko sa kanya ang lahat ng napanalunan ko. Sapagkat alam kong mas deserve niya yon. Ayaw pa nga niya iyon tanggapin, dahil ako naman daw ang naghirap noon. Kaya naman ang ginawa ko na lang, ay niyaya siya sa labas upang kumain doon. At syempre, bumili ng mga gamit namin. Nung araw na yon ay nakita ko ang saya sa mukha ni Mama. Nakakahiyaman kasing aminin ay iyon yata ang first time naming mag-ina na kumain sa ganong klaseng restaurant. Oo nga't nakakapanghinayang ang halaga ng mga pagkain doon. Lalo na sa estado ng pamumuhay naming mag-ina. Pero sa ganong pagkakataon, ay alam kong hindi dapat ako manghinaya. Dahil si Mama naman ang kasama ko. Isa pa, ay madalang lang naman sa amin ang mangyari yon. Sapagkat sa araw-araw na lumilipas, ay trabaho lang ang iniisip ni Mama. Kaya nga sobra talaga akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, ay mas inuuna pa rin niya ako kesa sa love life niya. Well, ever since naman ay hindi ako tutol kung sakaling mag-asawa man muli si Mama. Sapagkat alam kong darating ang panahon, ay kailangan din niya ng makakasama sa buhay. Ngunit kagaya nga ng palaging sinasabi niya sa akin, ay darating din daw siya sa puntong yon. Kaya't wag ko na daw pa masyadong intindihin ang bagay na yon.
Kung sa bagay, ay tama naman si Mama. Dahil naniniwala rin ako na may lalaki talagang nakalaan para sa kanya. Kaya naman hanggang sa makagraduate ako ng high school, ay hindi ko na siya pinilit pa sa bagay na yon. Bagkos ay hinayaan ko na lang siya na gawin ang gusto niya. Samantalang ako naman ay nag-focus na lang din sa aking pag-aaral. At kahit marami ang gustong manligaw sa akin, ay hindi ko sila pinayagan. Gusto ko kasi ay makapagtapos muna ako ng pag-aaral bago ako dumating sa puntong yon. Sapagkat kahit ganito lang ang buhay namin, ay may mataas din naman akong pangarap para sa aming mag-ina. Kaya nga pinagbubutihan ko talaga ang aking pag-aaral para pagtungtong ko ng kolehiyo ay maipagpatuloy ko ang aking scholarship. Alam ko kasing medyo may kamahalan na ang tuition doon. At ayoko namang problemahin pa yon ni Mama. Kaya naman sa abot ng aking makakaya, ay pinagsikapan ko talagang maipasa ang exam. Nang sa ganon, ay allowance ko na lang ang poproblemahin namin. Mabilis na lumipas ang panahon. At sa awa ng Diyos ay naipasa ko naman ang scholarship program na inaplayan ko. Nang mabalitaan ko na isa ko sa nakapasa, ay labis ang tuwang naramdaman ko noon. Lalo na si Mama na alam kong hindi talaga niya kakayanin na pag-aralin ako ng kolehiyo. Kahit kasi may trabaho ito ay hindi naman ganun kalakihan ang kanyang sweldo. At kung tutuusin, ay halos sa akin nga lang napupunta ang sinasahod niya. Kaya naman dahil doon ay nagkaroon ako ng pag-asa para makapagtapos ng pag-aaral. At simula nang magkolehiyo ako, ay ipinangako ko talaga sa sarili ko na magtatapos ako. Dahil naman sa sipag at tiyaga ni Mama, ay napagtagumpayan kong makamit ang aking pangarap. At kahit mahirap ang aming mga pinagdaanan noon, ay hindi ako sumuko. Dahil alam kong balang araw ay maaabot ko rin ang aking gusto. Kaya naman dahil sa pagsisikap ko at pagsasakripisyo ni Mama, ay nakapagtapos nga ako ng engineering. Nang makapasa naman ako sa board exam, ay kaagad akong napasok sa isang company na medyo may kalayuan nga lang sa amin. Ayaw ko nga sana munang tanggapin yon dahil mapapalayo ako kay Mama. Pero nang malaman niya yon, ay hindi naman ito tumutol. Bagkos ay pinilit pa nga niya akong tanggapin para daw magkaroon ako ng experience. Sa panahon daw kasing yon ay mahirap nang makahanap ng trabaho. At dahil ayos naman ang ini-offer nilang sweldo, ay tinanggap ko na rin yon. Kaya simula nun ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Mama. Sa katunayan ay every weekend na nga lang ako kung makauwi ng bahay dahil kinailangan ko talagang mag-board doon. May pagkakataon pa nga na once a month na lang ako nakakauwi. Dala na rin ng pagiging sobrang busy ko sa trabaho. Ganun pa man, ay nauunawaan naman daw iyon ni Mama. Sapagkat alam daw niyang parte iyon ng aking trabaho. Basta wag ko lang daw pababayaan ang aking sarili. At kung sakaling may manligaw na daw sa akin, ay bigyan ko rin daw iyon ng pansin. Sa totoo lang, ay marami na akong lalaking nakilala na gusto talaga akong ligawan. At yung iba doon, ay pinapayagan ko naman na ligawan ako. Pero hindi lang talaga ako nagkakagusto sa mga ito. Hindi ko nga nun maintindihan ang aking sarili. Kung bakit ni isa sa kanila ay wala akong matipuhan. Kung tutuusin ay mga gwapo at mayayaman naman sila. Kaya tuloy naisip ko nun
na baka hindi lang talaga dumarating pa ang lalaking para sa akin. Sa bagay na yon ay ayoko namang pilitin ang aking sarili. Dahil baka hindi pa kami nagtatagal ay maghiwalay na rin kami nito. Kaya imbes na isipin ang aking love life, ay nag-focus na lang ako sa aking trabaho. Hanggang sa hindi nagtagal, ay na-promote na ako bilang supervisor. Nang ibalita ko naman yon kay mama, ay labis ang kaligayahan nito. Sapagkat unti-unti ko na raw natutupad ang aking pangarap. Subalit nang ibalita naman niya sa akin na may nanliligaw na raw sa kanya at plano na rin niyang sagutin, ay para bang hindi ko alam noon kung ano ba ang aking nararamdaman. Lalo na nang makilala ko ang lalaking nagkakagusto sa aking ina. Panji, sa isang linggo, isasama ko dito si Wilbert ha, para naman makilala mo siya. Wika sa akin ni mama nang gumagayak na ako pabalik sa boarding house. Sige po ma, aagahan ko po ang uwi ko nun para makasalo ko sa inyo sa hapunan. Anya ko naman dito. Salamat anak. Para naman bago ko muna sagutin ito, ay kilala mo na siya. Dagdag pa ni mama. Nung mga sandaling yon ay napansin kong tila may iba sa aking ina. Marahil ay sign iyon na in love talaga ito sa Wilbert na yon. Kung sa bagay ay panahon naman na siguro upang pagbigyan ni mama ang kanyang puso. Total naman ay napagtapos na rin niya ako ng pag-aaral. At higit sa lahat, ay bata pa naman siya. Kaya ngayon ay mas maiging suportahan ko na lang siya. Sapagkat tama lang na makahanap ito ng makakasama niya sa buhay. Alam ko rin naman kasi na darating ang panahon na bubuo rin ako ng sarili kong pamilya. At sa ayaw ko man o gusto, ay kakailanganin ko talagang sumama sa magiging asawa ko. Kaya naman habang hindi pa nangyayari yon, ay mas mabuti nang mauna nang magkaroon ng love life si mama. Para kung sakaling dumating na ako sa puntong yon, ay hindi na mabigat sa loob ko ang iwanan siya. Ang kailangan lang ay kilalanin kong mabuti ang lalaking nagugustuhan niya. Sapagkat ayoko rin namang maulit pa ang ginawa ng aking ama sa kanya. Hanggang sa kagaya nga ng napag-usapan namin ni mama ay umuwi ako sa bahay pagkaraan ng isang linggo. Marami man akong OT noon ay pinilit ko talagang makahabol ng hapunan dahil alam kong hihintayin ako nila mama. Mabuti na nga lang ay mabilis kong natapos ang aking ginagawa. At nasabay rin ako sa aking kasamahan na may sasakyan, patungo sa aming boarding house. Pagdating doon ay agad-agad akong gumaya at nagtungo na sa sakayan. Halos 2 oras rin ang kakailanganin kong biyahihin. At sa awa ng Diyos, ay nakarating naman ako sa aming bahay nang hindi pa naghahapunan sila mama. Sa katunayan ay wala pa nga ang manliligaw nito. Kung kaya't nakapagpahinga pa ako ng kaunti. Dahil naman sa sobrang pagod ay napaiglip ako. Hanggang sa naramdaman ko na nga lang na ginigising na ako ni mama. Banji, anak, kakain na tayo. Nandiyan na rin si Tito Wilbert mo. Anya nito sa akin. Sige po ma, susunod na po ako. Mag-aayos lang po ako. Wika ko naman sa kanya. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin ako ng aking kwarto upang kilatisin na ang manliligaw ng aking ina. Buong akala ko naman noon ay kasing edad lang ito ni mama. Ngunit nang makilala ko siya, ay halos
naapaawang na lang ang labi ko. Sa unang pagkakataon ay hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang naramdaman ko sa Wilbert na yon. Para akong na love at first sight dito nang hindi ko sinasadya. Sa tingin ko nga rin dito ay parang konti lang ang tanda ng agwat ng edad niya sa akin. Kahit pa ang totoo ay 10 taon pala. Nang ipakilala sa akin ni Mama si Wilbert, ay nagulat na lang ako nang aminin nitong nobyo na pala niya ang lalaki. Kasasagot lang daw niya dito nung isang araw, dahil ang totoo ay mahal na raw niya ito. Wala naman na akong nagawa pa sa bagay na yon, kundi tanggapin na lang ang kanilang relasyon. Ngunit ng mga sandaling iyon, ay may kung ano sa bahagi ng puso ko ang tila nasaktan. Lalo pat nang masaksihan ko ang kaswitan nilang dalawa. Mabilis namang lumipas ang araw, linggo at buwan. Simula nang makilala ko ang nobyo ni Mama, ay para bang hindi na ito nawala pa sa isip ko. Hindi ko nga nun maintindihan ang aking sarili. Kung bakit sa dinami-rami ng lalaking nagkakagusto sa akin, ay sa nobyo pa ng aking ina ko nagkagusto. Ganun pa man, para sa ikabubuti ng lahat, ay pinilit kong labanan ang pakiramdam kong yon. Kaya naman madalang na lang ako kung umuwi ng bahay namin. Dahil ibinalita rin ni Mama sa akin na nagsama na raw sila ni Wilbert. Sa totoo lang ay nagsiselos ako kay Mama. Hindi dahil nakatagpo na siya ng lalaking magmamahal sa kanya, kundi dahil siya ang nakatagpo sa lalaking lihim kong nagustuhan. Masakit man sa akin yun, ay naging masaya pa rin naman ako para sa kanilang dalawa. Sapagkat nababakas ko sa mukha ni Mama ang kasiyahang kanyang nadarama. Yun nga lang, para hindi ako masaktan, ay talaga namang umiwas muna ako sa kanila. Sapagkat ayokong mahalata ni Mama na may lihim akong gusto sa kanyang nobyo. Ngunit sa sitwasyon ko, ay alam kong hindi ako totally makakaiwas sa kanilang dalawa. Lalo na nga't magdiriwang si Mama ng ika-45 na taon niyang kaarawan. Basta anak, umuwi ka nun ha. Magtatampo na talaga ako sa'yo kapag hindi ka pa umuwi. Wika ni Mama habang kausap ako nito sa telepono. Opo Ma, susubukan ko po. Alam niyo naman pong marami akong trabaho dito. Tugon ko naman sa kanya na may halong kasinungalingan. Alam ko naman yun eh. Pero isang araw lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Aba, magtatatlong buwan ka nang hindi umuuwi dito, Banji. Hindi mo ba ako namimiss? Paglalambing pa ni Mama sa akin. Siyempre naman po, namimiss. Sige po, uuwi ako. Tanging naisagot ko na lang dito bago pa ito magdrama. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi sa pilitang umuwi ng araw na yon. Pero bago dumiretso sa bahay, ay bumili muna ako ng regalo. At syempre cake para sa kaarawan ni Mama. Pagdating ko naman doon ay may ilan ng bisita ito. At nang hanapin ng mata ko si Wilbert, ay nakita kong abalang-abala siya sa pagluluto. Sandali lang anak ha, at hindi pa tapos magluto ang Tito Wilbert mo. Anya sa akin ni Mama. Okay lang po ako, Ma. Sige lang po, asikasuhin niyo po muna ang mga bisita niyo. Tugon ko naman dito. Pagkapaalam ni Mama ay kusa namang lumakad ang paa ko para lapitan si Wilbert.
at tulungan ito sa pagluluto. Noong una ay tumanggi pa nga ito. Pero sa huli ay wala ring nagawa nang hiwain ko na ang ibang putahe. Habang abala si Mama sa pag-iistima ng kanyang bisita, ay tila nag-e-enjoy naman akong kausap si Wilbert. At nung mga oras na yon, ay doon ko lang nakonfirma kung bakit nagustuhan ito ni Mama. Sa palagay ko nga ay na kay Wilbert na ang mga katangiang hinahanap ng isang babae. At sa bagay na yon, ay pareho pala kami ng taste na mag-ina. Sa totoo lang, ay enjoy kausap si Wilbert. At para bang may gayuma ito na hindi ko maintindihan. Kaya naman kahit anong pilit kong iwasan ito, ay hindi ko magawa. Lalo na nang ayain nila akong uminom ng alak ni Mama. Sa buong buhay ko kasi ay hindi ko pa nasusubukang makipag-inuman. Pero nang sabihin ni Mama na kami lang naman daw 3 ang iinom, ay napapayag na rin nila ako. Kaya nung gabi ng kaarawan ni Mama, ay nagkasiyahan kaming 3. Nag-inuman, kantahan, at kwentuhan. Hindi ko naman akalain noon na mauunang malasing si Mama. At halos nakatulog na nga ito sa kanyang kinauupuan. Kaya naman binuhat na namin siya ni Wilbert upang dalhin sa kanilang kwarto. Pagkatapos noon, ay naiwan na kami ni Wilbert sa sala at pinagpatuloy lang ang pag-inom. Nang ako naman ay tamaan na ng alak, ay hindi ko akalain na magagawa kong halikan si Wilbert. Pero imbes na pigilan niya ako, ay naramdaman ko namang tumugon lang ito. Dahilan para lumalim ang aming mga halik. Nung mga sandaling yon, ay tila nawala ako sa sarili. Kaya naman nagawa kong magkasala kay Mama. Nagawa kong pumatol sa halik at haplos ni Wilbert. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong pumasok na kaming 2 sa aking silid. Nang ihiga naman ako nito sa aking kama, ay hindi ko na rin ito napigilan pa. Pinagpatuloy lang niya ang paghalik sa akin, habang ang mga kamay ay humahaplos sa aking katawan. Halos mapakapit naman ako rito nang maglandas ang mga labi niya sa aking kaligayahan. At dahil first time ko yun, ay hindi ko alam nun kung mababaliw ba ako. Ngunit nang abutin na nito ang aking kalangitan, ay may ano namang sakit akong naramdaman. Pero habang tumatagal, ay napalitan din naman iyon ng sarap. Sumabay lang ako kay Wilbert, habang sumasayaw kami sa tugtog na kami lang ang nakakaalam. At nang mapagod, ay sabay rin kami nitong nakatulog. Ngunit paggising ko ay wala na si Wilbert sa tabi ko. Kaya naman inakala kong panaginip lang ang nangyari sa aming 2. Pero nang maramdaman kong may sakit pa rin sa bahagi ng katawan ko, ay doon ko nakonfirma na totoo palang may nangyari sa amin. Hindi ko naman alam noon kung ano ang aking gagawin. Natatakot kasi kung malaman iyon ni Mama, dahil alam kong sobra itong masasaktan. Kaya naman bago pa mangyari yon, ay kinausap ko na si Wilbert. At nangako naman ito na kalilimutan niya ang nangyari sa amin. Simula naman noon ay madalang na ako kung umuwi ng bahay. At para makalimutan ang namagitan sa amin ni Wilbert, ay pinilit kong ibaling sa iba ang nararamdaman ko para sa kanya. Sinubukan kong magnobyo, at sa awa naman ng Diyos ay natutunan kong mahalin ito. Kaya naman nang mag-propose na sa akin si Bernie,
ay tsaka pa lang ako nakauwi ng bahay namin. Nang ibalita ko naman kay mama na mag-aasawa na ako, ay sobrang saya rin ang naramdaman nito. Lalo pa nga't magkakaanak na rin sila ni Wilbert. Nang malaman ko naman yon, ay naging masaya na rin ako para sa kanila. At sa puntong yon, ay wala nang sakit akong naramdaman pa. Kaya naman na-confirm ako sa aking sarili na mahal ko na talaga si Bernie. At handa na talaga akong magpakasal dito. Ang namagitan naman sa amin ni Wilbert ay ipinauna lang namin ito sa limot. Hanggang sa naging masaya na lang kami nito pareho sa piling ng aming mga asawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Banji.